Maraming root suckers na tumubo dito sa aming pink guava kaya inaalis ko ito para i-propagate. Nag-search kasi ako sa marketplace at mas mahal pala ang bentahan nitong pink na guava. At ganito yung itsura ng bunga nito. Malalaki siya at kapag nahihinog na ay nagkukulay yellow yung kanyang skin. At kulay pink naman yung kanyang flesh. Ito yung soft and sweet na variety ng guava at madalas itong ginagawang guava jam or jelly. Napakabango niya at masarap din siyang ihalo sa mga desserts. Hinahalo din namin ito sa ginataang bilo-bilo para pampadagdag flavor at pampabango. Kaya magandang padamihin itong bayabas na ito kasi good quality yung kaniyang bunga. Masyado siyang mataas, tapos yung roots niya ay maliit. Ikat ko na lang siya ng half. Ayan, para hindi masyadong malaki yung kanyang bubuhayin. At ito pala yung update doon sa tinanim ko na seeds. 2 months ago ay nag-experiment ako na itanim itong isang overripe na bayabas. Gusto ko lang na i-experience na magtanim ng bayabas from seeds. Mas fulfilling kasi sa pakiramdam kapag nakapagtanim ka ng fruit trees from seeds. Lalo na kapag napabunga mo ito. At ito na yung tumubo doon sa isang bayabas na tinanim ko. Yung iba kasi kinain ng uod. At itong dalawang pots pa sa tabi niya ay seed grown din na pink guavas, mga 1 buwan na siyang nakatanim. Inaayos ko na itong mga binunot ko na root suckers ng pink guava para maitanim. Nagtubuan na ulit yung mga saluyot. Dinala ko itong mga bayabas dito sa nakatambak kong soil para itanim. At kailangang bilisan ko na dahil dumidilim na kasi 5:00 na dito sa amin. Pagpatak ng 5:30 PM na dito ay talagang madilim na at wala kang maaaninag na liwanag. Kaya kailangan matapos ko na ito habang meron pang liwanag. Pag pa-winter na kasi dito sa amin ay mas mahaba yung gabi kaysa sa umaga. Kaya nababawasan tuloy yung aking gardening time kasi kung dati nakakapag-garden ako hanggang 6:30 PM, ngayon ay hanggang 5:00 na lang. Ang maganda naman sa winter time ay nakakapagtrabaho ka kahit tanghaling tapat dito dahil hindi siya masyadong mainit. At bago tuluyang dumilim ay natapos ko nang maitanim. Meron akong 8 plants na naitanim. At ito pala ay ibebenta ko later pagkatapos nilang ma-establish. Nilagyan na rin namin ng label at saka date kung kailan na i-propagate para hindi siya ma-mix sa mga ibang varieties ng bayabas.